Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon. at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Radio Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918 Radyo Magazine 1278 at Radio Pilipinas World Service nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radio Magazine. Serbisyo Publiko. AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Hermes mo yata nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
Ayan, magandang gabi Pilipinas. Kayo po ay nakikinig dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM band. At napapanood din po tayo live sa FB page at YouTube channel ng Radyo Pilipinas. At tayo rin po ay napapanood na sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. At ngayong gabi po dito sa ating episode ay may matututunan naman tayong bago. Isa pong klase ng personality yung ating pag-uusapan. Pero bago po yan, pag-usapan po muna natin. Tayo ay alam naman po natin yung lindol na nangyari sa Mindanao. At nakita po natin yung ginagawa ng gobyerno ngayon sa pagtulong sa mga nasalanta ng lindol. At pakita po natin yung ginawa ng ating Pangulo dyan. At yung ginawa ng ating DSWD secretary na si Secretary Rex Gatchalian. So ayan, ang Pangulong Bongbong Marcos ay inatasan agad yung mga departamento tulad ng DSWD at iba't iba pang ahensya upang makatulong sa rescue operation at pagbibigay ng tulong at ayuda sa mga nasalanta. Over 150,000 na individual ang apektado dito sa nangyaring lindol at tayo po ay isa sa mga nananalangin ng mabilis na pag-restore ng kanilang kabuhayan at kanilang buhay. So ayan po, pakita lang rin po natin yung video ni Secretary Rex. We are telling them na kung ano ang kailangan nilang support mula sa Pamahalang Nasyonal. Ready kami para responde. Unfortunately, spotty pa yung info pero yun ang nakuha natin so far. Kami for as long as it takes. Kung anong kailangan nila, we will keep on providing. Tuloy-tuloy naman ang production natin ng family. Ayan. And pakita rin po natin bilang miyembro po ng JCI, meron po tayong tinatawag na Oplan Kaagapay at ang Oplan Kaagapay po ay isa sa mga programa ng JCI na tumutulong sa mga nasalanta at ang host po dyan sa Oplan Kaagapay is yung JCI Gensan Twin Star. So tayo po ay pwede po kayong tumulong dito or pumunta sa page nila, sa Facebook page nila JCI Gensan Twin Star upang maghatid po ng tulong din at ito'y makakarating din sa mga nasalanta nitong lindol. So yan po yung poster nila, yan po yung mga contact number para makatulong din po yung mga gustong tumulong. So yan po, visit nyo na po yung page nila. Thank you. Tumako na po tayo sa pinaka-topic natin ngayong gabi. Marami po tayong matututunan kasi ito po ay isang bagong discover na personality, type of personality. At para pag-usapan yan, meron po tayong special guest. Papakilala ko lang rin po si Oswald Carbonell, ang aming Deputy National Skills Development Director at dito po sa Office of the National Skills Development Director sa JCI Philippines. Siya rin po ay isang owner, CEO ng Carbonell Life Insurance Agency Inc. and MC, Master in Communication. So, welcome to the program, Dennis Didi. Yes, good evening, Press Rod. Yes, good evening, Press Rod. Thank you for your warm introduction and thank you for inviting me then as well. Ayan, salamat din sa pagpapaunlak, Dennis Didi. So, ayan, pag-usapan natin, no? Bagong lahat, baka may gusto kang batiin. Ako, binabati ko yung pamilya ko. Siyempre, asawa ko. Nakasama ko ngayon sa studio. And syempre sa family ko and then sa mga teammates and then sa buong organization ng JCI Philippines. Ayan, hello po, JCI Philippines. Yes, shout Di tayo out. naka-attend ng lakbay ngayon, pero okay lang. May pag-uusapan naman tayong maganda. At share natin ngayon yan dito sa ating programa. So, ito yung tinatawag na Otrovert. Yes, no? Press. Otrovert. So, ano ba tong Otrovert? Ano yung pagkakaiba niya sa introvert at extrovert? Ayan, actually ito Press Rod talaga, no. Nalaman ko to early 2026. Tapos, sinabasa ko yung article about it. It was introduced by Dr. Rami. Si Dr. Rami, sabi niya, may isa pang klase ng personality. We are familiar with the introvert, extrovert,
tapos ambivert. Yung octrovert naman, ito yung bagong tuklas niya. So, yung nabasa ko siya, parang sabi ko, sakto to sa akin parang ako talaga to. So, more or less itong octrovert, kung lalagyan natin siya in a nutshell, si octrovert ay pinipiling maging introvert at pinipiling maging extrovert purposely. Ibig sabihin, meron siyang intentions bakit niya ginagawa yun. Si ambivert kasi parang medyo nalilito pa siya kung sino siya. Pero si outrovert, ginagawa niya to. Talaga, parang sige, magpapaka-introvert muna ako to observe and then self-reflect. And then once na i-shift ko na yung sarili ko to extrovert naman, ang ginagawa niya is to execute and then engage. Kasi 'di ba, yung introvert more or less yung energy nila nakukuha nila when they are alone. But the extrovert, they get their energy kapag naman nakikipag-socialize sila. So ito si introvert, yung kaya very nagustuhan ko yung topic na to at sineshare ko din sa iba to add value, is iniisip niya kung kailan siya magsasalita at iniisip din niya kung step back lang muna ako. I just need to observe. So last year mo siya na-realize na ikaw to? Early 2026, Press Rod. This year lang? This year. Okay. So, paano mo nasabi? Anong mga story mo or ano yung mga karanasan mo na nagsabing ganito ka talaga? Outrovert. Isa sa mga scenario, usually, kapag may mga gatherings, may mga huddles, meetings, hindi agad ako nakikipag-engage sa tao. So, parang I observe things, I observe the scenario, the event. Sino yung mga key person na parang okay kausapin? So, for example, sa networking, kasi sa industry namin, sa sales, isipin mo, sino ba yung important person na kakausapin ko na makakapag-add ng value sa akin? Tapos sabi ko, okay. Kasi may time ako na gusto ko, introvert lang ako yung walang nakikipag-usap while I'm working. May time naman na sobrang gusto ko makipag-usap sa mga tao. And then, naisip ko, akala ko ambivert ako. Yun pala, mga 90 to 98%. Parang lahat ng description ng pagiging introvert, pasok ako. May rin ba to? May struggle kang nararanasan bilang introvert? Sa introvert kasi, struggle talaga namin is talagang makipagsalamuha sa mga tao. So, pag maraming tao, medyo nakakaubos ng energy namin. So, yun. Ano naman yung challenges o struggle nitong personality type na to? Ako, nilunok ko na kasi na parang introvert din ako . So, isa sa mga challenges usually is once na pagkapasok mo sa isang room, a group of people, parang nalilabelan ka na agad. Ay, parang hindi masyado nagsasalita to . Ay, parang sobrang mapapel to, but ito agad yung kinausap niya. Usually, it's a good and a bad thing naman. But, it's not a struggle if you are self-aware already kung ano yung pwede maging label sa'yo. Kasi pwede ka malibelan na magaling ka mag-PR or papansin ka, or pwede rin namang malibelan ka na sobrang tahimik nito. Parang okay din siya, nakikinig lang siya. Or, KJ naman ito. So, parang there's always two sides of the coin. Parang left and right. Pero sobrang bago nito Talagang taliwas siya dun sa lagi nating sinasabi sa mga tao. Pag tahimik, introvert agad yan. Pag sobrang ingay or sobrang friendly, yan yung extrovert. So ito, bagong personality na pwedeng makarelate din yung maraming kababayan natin or mga tao, no? Correct. Sa Amerika, ano na ba to? Parang sikat na na rin personality type. Sikat na siya, but hindi pa siya ganun katanggap ng lahat kasi it's bago. And last year lang siya ng third quarter na na-introduce through a book. Tapos, they are studied by psychiatrists, psychologists, na rin sa all over the world. Tapos yung marami na gumawa ng mga libro, tapos nilagyan na lang siya ng name na yun pala yung branding na introvert. Yun pala yung pangalan niya. Tarang nilagyan siya ng another branch na ito ka. Hindi ka introvert, hindi ka extrovert, hindi ka ambivert. Pero ito yung bago introvert. Kaya parang sa akin, yung nalaman ko siya, pinag-aralan ko talaga. Kasi binasa ko yung mga articles, binasa ko yung mga libro about it. Okay. Sabi ko, I'm confident enough na para masabi ko 90 to 95%. I'm an introvert talaga .
So, paano masasabi ng isang tao na introvert din siya? Kung lalagyan natin, actually tinulungan natin tayo ni AI para mas mabilis yung paggawa natin ng table. So sa introvert usually 'di ba reflective, tapos prefers nila isa-isa. Sa extrovert, outgoing and expressive. Sa ambivert, balance mix, pero sa introvert kasi intentional ka. Intentional ka sa ginagawa mo. Strategic and may timing yung gusto mong mangyari kung mag-introvert ka o ma-extrovert ka. Kasi hindi naman pwede, 'di ba, pagpasok mo, extrovert ako, sige. Pero kasi pag katulad sa amin, nasa sales, 'di ba? Parang iisipin mo ba kung ito ba yung nararapat. So, I guess one factor that can siguro give you the heads up na introvert ka is you're an observant. Nag-o-observe ka muna bago ka mag-strategize kung paano mo atakihin yung grupo or kakausapin mo. So, observant siguro yung number one factor. Sobrang kasi bago talaga. Tsaka baka hindi madaling malaman ng tao kung introvert sila kasi madalas nila-label na nila yung sarili nila na introvert tsaka extrovert lang, 'di ba? Yun yung madalas gamitin. So meron pa palang isa. May isa pa na pang-apat. Oo, pwedeng ma-research at pwedeng alamin kung yan ba talaga yung personality na bigay sa'yo or what. Diba? So, usually, dalawa lang pinagpipilian. So, sabi mo, malaki yung advantage nito sa networking. Malaki yung advantage nito sa pakikipag-network sa ibang tao. So, paano mo nasabi na malaki siya? Kasi nasabi na nga natin na parang first factor para maintindihan mo na medyo introvert kayo, so observant. Yung second factor naman para sa akin is yung strategy mo. So pag nakikipag-network ka, 'di ba? Usually alamin mo bakit ka ba nagde-networking? Kasi gusto mo may makilala. Gusto mo magkaroon ng bagong connections. And then sa conversation na 'yun, usually ang nasa isip mo is ano ba yung mapapakinggan ko dito? Ano yung pwede kong matutunan? Paano kami magko-connect? So, kumbaga, a game of chess, but once na pagkapasok mo pa lang, parang ino-observe mo na agad siya. Ino-observe mo na paano mo siya sisimulan. Oh, I like your shoes. I like your bag. Tapos, I like your smile. Ganun, diba? Tapos, doon mo sisimulan yung conversations mo. Kaya, itong introvert, malaking tulong siya sa mga sales. Lalo na pag nasa sales, lalo na pag nagde-networking ka. And actually, small talks but deep talks. Yun siya eh. Small talks na deep talks na hindi mo siya ginagawa because you're just pressured na kailangan mo makipag-usap sa mga tao. Pwede bang dyan? Example. From introvert maging introvert na? Or depende sa gift mo talaga? I believe na pa-practice lahat. Kung sa basketball, it's more on reps. Dito, I believe practice din talaga siya. Kasi kung gugustuhin mo, may paraan eh. Diba? Lagi naman natin naririnig, diba? If may gusto, may paraan. If you don't want, may maraming dahilan. I believe kaya siya. Kung introvert ka, you just need to, first is mindset. You need to mindset yourself, tapos i-believe mo na ikaw to, na hindi na ako introvert. Tapos, as time goes by, through practice, mawawala siya. Katulad kayo, Pres, diba? Sabi mo kanina. Introvert ka, but you're doing a radio hosting, diba? Diba? Iba siya. Practice din talaga. Practice makes perfect. It's a phrase that very hindi masyado na-highlight ng lahat. Or na-highlight man, hindi lang nila na-intindihan na, yun naman talaga. Yun talaga yun. I see. So, may na-research ka bang mga practical tips sa networking na pwede na nung simulan ng mga tao ngayon? Tips on networking, maybe first one is practice to listen. Mas gusto ng taong pinapakinggan sila. Mas gusto ng kausap mo na pinapakinggan mo sila para makuha mo yung nakapag-share na sila. Kasi I believe in every conversations or in every connections we make, one person, there's a big high wall na nakapagitan. So, it's just
how you will break that wall sa pagitan nyo para makapag-usap kayo ng maayos. So kung tips is more on listening, you need to listen kung ano talaga, and you will control the conversation, you just don't know how. But if you know how to listen, magigets mo na, dapat dito ko ilagay ito. Mahilig pala siya sa basketball ngayon. Mahilig pala siya sa pickleball ngayon. Mahilig pala siya sa car, sa watch. So, if you listen, you'll gain more knowledge din talaga. Nice. So, di ba, yung introvert, yung energy niya sa pag-solo, pag mag-isa lang. Correct. Tapos extrovert, energy naman ito pag maraming tao. Correct, Press. Yung energy ng introvert, ano naman yung energy na parang parehas ba? Parehas siya in such a way. The introvert type personality, I believe they are more strategized on paano nila isipin kung dito ba ako magkaka-energy, kailangan ko ba magka-energy dito. I-balance mo talaga kasi when you balance things, you create impact talaga. If you balance things sa trabaho mo, sa organization mo, sa family mo, finances, love, I believe may impact siya pag well-balanced lahat I see. Na-research mo rin ba yung mga common mistakes or mga struggles ng isang introvert? Kung ano yung mga ginagawa nila pag nakikipag-networking? Meron din ba siyang parang bad side? Di naman siya bad side, but ito yung yung parang nasa sa atin na yung choice. Kasi usually, magne-networking kasi isang grupo, mag-strategize, ma-observe, and then you'll strategize kung ano mangyari, gagawin mo. Pero na-stuck ka na dun. hindi mo na siya nagawa. You waited for too long, and then the moment na kailangan mo na siyang execute, na wala na. Kasi umalis siya, may kumausap na iba, tinawag siya sa stage, meron pa pala siya ibang gagawin. So, the moment na kailangan mo nang i-push yung sarili mo to start the conversation, nawawala because you waited too long. I think yun yung isa sa mga pinagdadaanan siguro lalo na pag magde-networking. Go for it lang talaga. Medyo bibilisan lang yung phase. Kapag observe, strategy, tapos execute din talaga. Kailangan mabilis. Hindi nasasayang yung opportunity. Totoo. Kahit saan naman yan. Kailangan mabilis ka para hindi maiwanan ng correct opportunity sa bagay. Parang eroplano na hindi ka hihintayin yan pag nakaschedule yan. So yung opportunity, lilipad agad yan pag hindi ka sumakay. Correct. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa introvert. Pero puputulin ko muna saglit kasi malapit na mag-break tayo. So, magbabalik naman tayo pagkalipas ng ilang paalala lamang. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Di ay magpapangiti. Mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariwat mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita para umaga pa lang marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Abangan ngayong Biyernes ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage sa paggunita ng ika-128 anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas.
Maghahatid ng mahahalagang balita at kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ayan, magandang gabi uli. Nagbabalik po tayo dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas. At time check po, it's 8:32 na po ng gabi. At kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood dito sa 738 AM band and 104.3 The Capital po. And live pa rin tayo sa FB page at YouTube page ng Radyo Pilipinas. At samahan nyo pa rin po kami dito sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. At kasama pa rin po natin si MC Oswald Carbonell. Parang magra-rap na ako. No? Yun na pala si MC. Ba't ba dulo yung MC? Oo, Master in Communications eh. Yeah. So, ayan. Parang feeling ko may babatiin ka, Pres. May babatiin ka, di ba? So, ayun. Binabati ko po ang aking minamahal na asawa. Wag sabihin yung age. So, happy birthday sa aking asawa, Eunice Santos Musa. And happy birthday. At sa anak ko naman, tomorrow, Ashia Trixie Musa, happy birthday. Happy birthday po kay Madam. Thank you. Parang ang tipid ng sayo, Pres, no? Alin? Yung magkasunod, yung birthday nila. Oo, magkasunod. Parang sobrang tipid. Parang pwede, ito gawin natin. Dapat nga sabay sila eh. Parang 12:30 na lumabas yung ano. Alam ko, 30 minutes lang. Oo, 30 minutes lang. So, at least, di ba, isang celebration na lang. Pwede isang celebration. Tipid. So, ayan, balik tayo sa usapan natin. Otrovert. Sobrang bago rin talaga sa akin to nung pinakita mo. At sa panahon kasi ngayon, kailangan mo rin talagang alamin kung anong klaseng personality ka and how you would take advantage of that personality for you, for your growth, for your career, diba? So, may sa career mo, nagagamit mo to ngayon, no? Ngayon, Pres, to be honest, araw-araw. Araw-araw ko siya nagagamit sa career or sa business namin. Kasi sa sa insurance industry kami. So we talk more than 2 people a day talaga. And then hindi lang sa teammates, meron din sa mga clients and etc. And itong personality type na to, you don't need to be belong to a certain group to talk to them well or to engage them well. Parang yun nga, you will observe how they talk, di ba? Paminsan na ako as an introvert, pag yung kasama ko medyo konyo, I can do that then as well eh. Pag sobrang business-minded naman, I can do that then as well. Pag sobrang kanto, I can do that as well. Parang na-practice din siya, parang nakasanayan din, and then siguro sa tulong din nung organization natin, Pres, yung JCI. Isa yun sa tumulong sa akin how to do small talks. Na yung small talks na may laman kaysa yung small talks na wala. So I use it and practice it every day, yung introvert. Pagiging introvert na yan kasi masaya siya. And then that's my bread and butter. So parang kailangan ko rin talagang aralin yan. Kaya. I-embrace mo na siya at nakaka-improve to ng confidence. Correct. Tsaka parang kailangan din ba siya sa leadership and communication, makakatulong din? I believe sa communication, doon muna tayo sa communication part, yes, very pivotal or very importante niya. Kasi if you know how to communicate well by listening, by strategically engaging sa tao, alam mo malaking tulong siya eh. So for example, ako, may nangyari sa akin last time. 2 weeks ago, I was harassed by a tricycle driver kasi pumasok sa subdivision, nakaharang siya, pinutpitan ko, hinabol ako ang galo. Though I'm not afraid of that guy, the problem is kasama ang wife ko. Not right now, kung isipin ko how communication will help that, syempre hindi ko inaway, hindi ko sinabayan. But next day, kinausap ko yung barangay captain, nagpa-blatter summon ako,
Kinausap ko yung mga tao sa GC ng subdivision, bakit ganito. Tapos, while doing that, I'm researching the CCTVs na kung saan nakita yung scenario. So, I got the copy of the CCTVs and then kinumpile ko. And then kung ano yung sinabi niya against dun sa evidence ko. So, kumbaga sa communication and malaking bagay siya because you know people and you know how to deal with people. You know how to communicate. In leadership naman, I believe it's very important din kasi hindi lahat ng tao pwede mong maturuan paano lumipad. If he or she is a fish type, diba? Di mo maturuan lumipad yan. Wala naman pakpak. Pag tinuruan mo yung ibon na paano lumangoy, mahirapan. Diba? So, you need to adjust as a leader. Kung ganitong approach ba gagawin ko sa'yo, I can relate to you. Magkaroon ako ng empathy sa sinasabi mo. Or, kailangan matibay to. Kailangan dito, bugbog. Kasi, lalo na mga 90s, diba, Pres? 90s, millennial, mga nauna. Kailangan talaga bugbog para matuto. Ngayon, hindi Kailangan marunong ka mag-communicate sa mga bata. Hindi pwedeng bugbog kasi maraming magagalit. Baka ma-post ka pa sa social media. So yun, communication to put our conversation, the question in a nutshell. Communication and leadership, malaking bagay. Very pivotal siya. Parang nagagamit mo talaga. Nagagamit din. Parang malaking tulong siya sa success din ng mga tao. Part of it. Because, you know, you're self-aware na ganun yung kailangan mo. And you can teach that trait sa ibang tao. And once na alam mo, tapos na ituturo mo sa iba, I believe kaya lahat matutunan Pag gusto ko siguro maging football player at gusto ko talaga, I can be a football player talaga din, diba? Diba? Pero, marami factors, but if you're focused or laser focused, malaking bagay din talaga siya. Kasi sa usually extrovert yung nangunguna ngayon, pero pwede pala yung introvert na yan. Kasi extrovert nasa sales, 'di ba? Malaking bagay yan kasi nako-communicate nila yung mga thoughts nila, ay communicate nila yung vision nila openly kasi extrovert nga. So with another trait like that or introvert, pwede pang may other yung success. Bago tayo pumunta doon, Pres, parang maganda din. Meron kasing personality type test sa sa mga bago ngayon, may kasama na yung introvert style So, you can just search sa Google, personality type test. May mga libre naman. So, search mo, tignan mo kung introvert ka, extrovert, ambivert, or introvert ka. By answering questions, you'll know. Mas precise siya. No? So, saan ba yan? Sa Google? Sa Google siya. Search mo lang, lalabas yan Nalalabas yung pangalan ng personality type test, lalo ng pag libre. Yung may iba kasi may bayad 800 pesos. So, kung gusto nyong malaman, siguro search na lang, no? Sa mga tagapanood, tagapakinig namin, baka interested din kayong malaman yung personality type nyo kung hindi nyo pa sure. Tulad ko, parang may mga traits din tong introvert na parang gusto ko rin or parang nakikita ko rin sometimes. So, ayan. Pwedeng makatulong yung mga personality type, no? Kung i-embrace mo yung personality type mo, parang pwede ka naman mag-succeed sa kahit anong klaseng anong klase mang personality type ka. Introvert, extrovert, ambivert, at itong bago, introvert. May kasi siya, Pres, may indicator siya na MBTI. Yung MBTI na yun, si Myers-Briggs type indicator, doon mo malalaman din. So, yun yung parang framework niya to know what personality type are you. So, merong mga 20 na questions, meron din 50. Pero, siya, magkakaroon siya ng mga letters kung anong personality type ka. But, kung ipapasok mo tong bago, hindi pa siya lahat andun sa platform na yun. Parang wala pang update. So, siguro doon ba natin tapusin o meron ka pang gustong i-share about this personality type? Ako, may i-share ako dun sa personality na introvert. Kung parang sa mga nakapanood po nito or nanonood nito, maybe just do some research as well. And then, aralin nyo lang din how it can help you sa career nyo,
sa business nyo or sa leadership nyo kung nasa organization kayo, baka makapag-add lang ng value. And I always make sure pag lumalapag ako sa ibang, kahit anong platform yan, I always make sure na meron ako na-add na value. And I guess, and I hope na may na-add akong value sa mga viewers natin right now. And I do believe, wala namang aksidente. Kung bakit andito ko and you invited me and I accept the invite, na may dahilan si nasa taas bakit kayo ay nakakarinig nitong podcast. Radio station natin. Oo, ayan. Hopefully and we believe na ayan, pag kung narinig nyo tong ano na to, baka kayo rin ay introvert, no? So, ayan. Meron kang po-promote na video? Ay, may po-promote tayong video. Ano, sige. Pa-promote na lang natin. Pakita po natin yung video. Grabe. Ayan. Promote ko lang din, no, Press Rod. Sige, Yung company namin, Oo. Oswald Carbonell Life Insurance Agency, located at Unit 105, Plazuela de Molina Building, Bacoor, Cavite. Currently, we are 88 agents and we do insure people, secure lives, and make a safety net for their family then as well. And meron din tayong tapa, wala lang sa photo. May tapa tayo, business. If you want a premium tapa, you can order din. Parang natikman ko na yan. Yung sa RCM na sarap, di ba? Sarap siya. Yeah. sarap. So, premium tapa siya in a flakes. You can follow me sa aking socials. Pakita natin yung social media poster. Ayan. Sa socials ko, I have YouTube, I do contents, vlogging as well, TikToks, Instagram, Facebook, and yung OSH. So, own your knowledge, share your insights, help other grow. And ito, 10 years na. Follow? Ano yung mga nakalagay yung follow yung Pro Oswald sa Facebook, IG, Oswald Carbonell, and then sa TikTok din as well. Sa YouTube, same lang din, Oswald Carbonell. And, please do follow me. And kung magustuhan nyo man is okay, that's good. Sayang pala yung tapa, no? Hindi ka man nakapag-share ng picture. Nasang page ba yun? Yung tapa is Pro Osh Tapa, but it's naman, pag hinashtag mo ngayon, makikita mo na siya. Dapat pala nagbigay tayo Dapat dito sa studio. Dapat pala nagdala ako para sa studio. Sa next na balik, Press. Para sa mga tropa. Sa mga kasama natin. So, ayan, grabe, no? Sana po may natutunan ang ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa ating topic for today. At again, pinapanalangin po namin din yung sa nangyari sa Mindanao. At yung ating brother and sister sa Gensan, JCI Gensan Twin Star. Yan po yung nag-activate ng Oplan Kaagapay at naway, supportahan po natin itong Oplan Kaagapay ng ating brothers and sisters na tutulong at tumutulong na ngayon sa mga naapektuhan, 150,000 family, individuals daw po yung naapektuhan itong lindol. Solid may din. babatiin ka pa? Ako, Press, siguro can I use this platform lang din na to address the recent scenario. Mahilig kasi ako, basketball player din ako Yun. Isa basketball, no? So, gusto ko lang na sana mabigyan ng tamang communication sa lahat ng parties, which is, ito yung pinag-uusapan natin, di ba? Yung parang strategic communication sa lahat ng both parties kasi mahirap din talaga mawalan ng mahal sa buhay. And then, insurance will do the thing, but the emotional impact to it sa magulang, masakit talaga siya. So, I'm using this platform na sana maayos yung communication sa lahat and let us not use that scenario to gatasan ng mga vloggers. Let us use that scenario to educate people lang. Wag lang siguro palaki ng todo, but andun pa rin yung sabihin sa iba na andun pa rin dapat yung tamang communication if justice should prevail. So, yan. Thank you. I hope nakapag-add ako ng value. Thank you, Press Rod. Thank you. So, again, sa ating tagapakinig, tandaan natin sa panahon ngayon, hindi na sapat ang pagiging tahimik lang o pagiging maingay lamang.
Ang tunay na susi sa pagne-network ay yung kakayahang makinig, makipag-ugnayan at magbigay ng halaga sa ibang tao tulad nga ng ating guest ngayon nakapagbigay ng value, hopefully nakapagbigay ng value sa ating mga tagapanood at tagapakinig. At kung ikaw ay isang introvert, no? Isang taong marunong magbalanse ng pagiging reflective at pagiging social, may natatangi kang kakayahan na bumuo ng mas malalim at makabuluhang koneksyon. So, ayan, maraming salamat po uli sa ating guest, Oswald Carbonell, at sa kanyang family na nandito. Salamat. At salamat po uli sa mga nanonood nitong ating Wednesday episode at tapusin ko na dito, no? So, again, mapapanood niyo po kami every Wednesday. Ako po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, 8 p.m. to 9 p.m. Dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. So, ayan po. Magandang gabi po sa lahat at God bless po. Thank you.